Gabi ng eleksyon ngayon, pero walang kandidato, botohan o talumpati. Isang makina lang, isang kumikislap na sistema. Lahat ng desisyon ay mabilis, kilos ay automatiko, habang nanonood ang bansa sa hindi tiyak na susunod na mangyayari. Sa episode ng The Infographic Show, ipapakita namin ang mangyayari kung AI ang presidente. Lunes, alas 9 ng umaga, siksikan ang mga opisyal sa gabinete. Ipinupursige ng kalihim ng pananalapi ang mas malaking budget sa infrastruktura. Ngunit tumututol agad ang kalihim ng kalusugan dahil kulang pa rin ang pondo sa sektor ng kalusugan. Iginiit ng kalihim ng tanggulang pambansa ang mas malaking budget, kaya nagkaroon ng mainit na pagtatalo at tensyon. Nagkasundo lang silang magtimpla ng bagong kape at pumili ng hindi gaanong masamang donut. Pagkatapos, dumating si Pangulong Athena. Ang Adaptive Threat and Health Executive National Algorithm o Adaptive Threat and Health Executive National Algorithm ay hindi nangangailangan ng kape, donut o oras ng pagtatalo at hindi rin ito kailangang kumbinsihin. Sa 23 segundo, na proseso nito ang 30 taon ng gastusin ng pamahalaan sa 432 programa, parang panaginip na parang Doge. Pero noon din natukoy ang 47 bilyong sobrang gastos, kaya nakuha agad ang atensyon ng gabinete. Lumabas na may 7 ahensya pa ring nagpopondo ng pananaliksik sa malaria sa mga bansang matagal nang wala ito, mula 1,974. Pagkatapos, kinumpara ni Athena ang mga proyektong pang-ekonomiya mula sa lahat ng 50 estado, minapa ang mga pattern ng kalusugan ng Centers for Disease Control and Prevention na nagpapakita ng krisis sa diabetes sa Midwest, at nirepaso ang mga estadistika ng krimen ng FBI na tumutukoy sa problema ng fentanyl sa Appalachia. At matapos pagsamahin ang lahat ng iyon, kinakalkula nito ang eksaktong paglalaan muli ng pondo na kailangan para sabay-sabay tugunan ang bawat isa sa mga problemang iyon, habang nababawasan pa rin ang depisit ng 2. Nagawa na ito bago pa makapili ng glazed o frosted donut ang mga kalihim ng gabinete. Hindi na kailangang mag-multitask ang AI na presidente, mag-o-omnitask siya, kaya ito kaakit-akit sa marami ngayon. Ang mga leader ay kailangang magbalanse ng mga prioridad nang hindi nagkakamali sa mahahalagang bagay. Pero ang isang AI na executive ay kayang magbantay ng 1,000 real-time na indikasyon ng sabay-sabay hanggang sa antas ng bawat barangay. Parang may presidente kang may 1,000 mata, milyong kamay, at utak na di natutulog. Ang ganitong sistema ay naipatupad na ngayong 2024, naglabas ang United Kingdom ng AI tool para tuklasin ang pandaraya sa mga programa ng gobyerno. Sinuri ng Fraud Risk Assessment Accelerator ang pandaraya sa COVID loan, iligal na pag-aangkin ng buwis, at mga nagpapaupa ng pabahay ng gobyerno sa Airbnb. Halos 500 milyong na ibalik sa isang taon, pinakamalaking anti-fraud sa kasaysayan ng United Kingdom. Nahuli rin ng AI ang isang babaeng gumawa ng peking pagkakakilanlan. Nakakuha ang kumpanya ng 50,000 COVID bounce back loan para sa mga naghihirap na negosyo at agad ipinadala ang pera sa Poland. At natukoy nito ang libo-libong kaso kung saan iba't ibang departamento ng gobyerno ang may hawak ng pira-pirasong bahagi ng parehong pandaraya, ngunit hindi kailanman naiuugnay ang mga ito sa isa't isa. Sa kasong ito, hindi kailangang superhenyo ang AI, basta masusi ito sa mga paraang di kaya ng tao. Ang magaling na investigador ng pandaraya ay kayang makahuli ng modus buwan-buwan, pero kailangan niyang mano-manong i-cross-reference ang maraming database, sundan ang mga dokumento, at magsumite ng request sa ibang departamento. Ibig sabihin, maaaring maghintay ng linggo o buwan para sa sagot na baka hindi umabot bago mawala ang manloloko. Ngunit hindi rin perpekto ang makina, nahuli rin itong may pagkiling. Ayon sa mga opisyal na dokumento, lumitaw na may malaking pagkakaiba ang resulta ng AI Welfare Fraud Detector ng Department for Work and Pensions batay sa edad, kapansanan, katayuan sa pag-aasawa at nasyonalidad. Kung mas madalas ma-flag ang ilang nasyonalidad, tinuturing ng algorithm na mahalaga ang pattern na iyon, imbis na makita bilang pagkiling sa training data. Dapat bantayan ng AI na presidente ang lahat ng pulisya, programa, at inisyatibo sa totoong oras para maiwasan ang hindi inaasahang epekto. Bago tayo magpatuloy, gusto naming pasalamatan ang sponsor ng video na ito, ang Dream Machine ng Luma AI. Kung gumamit ka na ng AI video editing tool, alam mong mahirap ito. Maganda ang performance mo, pero nagkakaproblema kapag binabago mo ang itsura o estilo. Nag-iiba ang galaw at nagiging kakaiba ang muka ng karakter mo.
Dati parang AI ang may control, hindi ikaw. Pero sa bagong Right at Law, modify para sa Dream Machine mula luma AI, ikaw na ang may totoong control. Pwede mong baguhin ang itsura, estilo, at mundo ng eksena, pero pareho pa rin ang performance, galaw, emosyon, at pagkakakilanlan ng aktor. Para kang nagpo-post-production lang, hindi gumagawa ng bagong video. Pinaka nakakamangha sa akin ang character reference feature. Napapanatili nito ang pagkakakilanlan ng aktor sa bawat eksena, pati mukha at kasuotan sa paraang bago. Sa Ray 3, modify ikaw ang pipili kung ano ang iiwan o babaguhin. Para ito sa hybrid AI storytelling. Ikaw ang nauuna, AI ang sumusunod. Ano pang hinihintay mo? Kung gumagawa ka ng maikling pelikula, concept art, o nag-e-eksperimento gamit ang Dream Machine at Ray 3 Modify, itigil na ang paghuhula at simulan ang pagdidirekta. Bisitahin ang link sa description para makapagsimula. Dahil sa suporta ng United States sa produksyon ng mais, bumaba ang presyo ng corn syrup, dumami ang kaso ng labis na katabaan, at tumaas ang gastusin sa kalusugan na lumampas sa natipid sa subsidiya. Sana nahuli na ng AI ang feedback loop noong unang taon pa lang, hindi pa umabot ng 30 taon. Sa teorya oo, pero sa aktwal, kailangan pa rin ng tao para bantayan ang AI at makita ang di inaasahang epekto nito. At dito papasok si Albania na nagpasya na lang nalaktawan ang bahagi ng teorya at ipadala pa rin ito. Noong Enero 2025, itinalaga ng punong ministro ng Albania si Djela, isang open AI chatbot na may tradisyonal na Albanian na kasuotan bilang virtual assistant ng gobyerno. Noong Setyembre 2025, pinahintulutan ng atas ng Pangulo ang punong ministro ng Albania na italaga si Djela bilang ministro ng Estado para sa artipisyal na intelihensya at pagkuha. Ito ang unang AI system sa mundo na itinalaga sa cabinet level ng gobyerno. Mahusay ang layunin kahit medyo ambisyoso. Ipinagmamalaki nilang kayang gawing 100%, walang korupsyon ang mga pampublikong bidding sa Albania. Sa unang pagharap niya sa parlamento, nagtalumpati si Djela ng 3 minuto at iginiit na isinasabuhay niya ang mga konstitusyonal na halaga ng Albania tulad ng ibang kasamahan. Baka nga higit pa, matapang na pahayag para sa malaking language model na parang sopistikadong autocomplete lang. Kita ng lahat ang problema rito. Nasa ubod ni Djela ang isyong ito. Hindi isinapubliko ng mga opisyal ng Albania ang training, data, algorithm o performance metrics nito. Ibig sabihin, walang paraan ang mga karaniwang Albanyano para malaman kung paano ginagamit ang pampublikong pondo. Ang sistemang dapat magtanggal ng korupsyon ay isa ring black box. Mas malala pa, wala ring AI governance framework ang Albania tulad ng algorithm charter na sinimulan ng New Zealand officials noong 2020. Hindi pa tinatanggap ng bansa ang international na prinsipyo ng AI at ayon sa konstitusyon, may sariling pagpapasya at pananagutan ang mga ministro. Hindi angkop ang mga konseptong ito sa chatbot sa Microsoft Cloud. Kung magkamali ng bilis si Djela, sino ang mananagot? Ang punong ministro na nagtalaga sa kanya ba? Microsoft OpenAI ang algorithm. Swerte kung maisasampa mo ng kaso ang neural network, pero pag-uusapan pa natin ito mamaya. May benepisyo ang AI sa pamumuno dahil kaya nitong makita ang buong larawan gamit ang datos, kumpara sa tao na limitado lang ang nakikita. Ang senador ay lumalaban para sa pondo ng distrito dahil iyon ang tungkulin niya. Maaring hindi niya ito nakikita o wala siyang pakialam. Ang panalo niya ay kapalit ng 12 distrito na mas nangangailangan at nakikita ng AI ang 13 distrito. Tinitimbang nito ang datos, nagtatalaga ng prioridad at naglalaan ng yaman kung saan ito pinakamabisa. Ginamit ng United States ang teknolohiyang ito noong 2015 kahit binaliwala ng Pentagon ang ulat na may 125 bilyong walang saysay na gastos. Sa halip, itinago nila ito dahil ang paglalantad ng ganoong antas ng kakulangan sa kakayahan ay magiging kahiya-hiya sa politika at maaaring makasira sa mga karera ng mga tao. Ipinakita sa ulat ang magkaparehong serbisyo na sinisingil sa magkakaibang halaga. Lahat ng mga bagay na iyon, itatala agad ng AI iyon dahil hindi iniisip ng mga algorithm kung mapapahiya ang kalihim ng tanggulang pambansa sa mga pagdinig sa Kongreso. Malamig at epektibo, at iyon ang nakakatakot dahil kung ang pagiging epektibo ay mapunta sa tamang tao, ang AI na presidente ay walang donor na kailangang suklian ng kontrata sa gobyerno. Walang mga lobbyist na pwedeng bumulong dito habang kumakain ng mamahaling steak at siguradong hindi nito kailangan magpondo para sa muling pagtakbo sa eleksyon.
Ibig sabihin, wala itong utang na loob kanino man. Ngayon, pag-usapan natin ang bilis. Naalala mo ba ang Bagyong Katrina noong 2005 ito sa pinakamalaking kabiguan ng gobyerno at sakuna sa kasaysayan ng Amerika? Ilang araw nang nasa bubong ang mga tao. Ang Superdome ay naging makataong bangungot. Nagtulungan ang ilang ahensya ng Estado at federal, ngunit nabigo. Nabulok ang supply sa mga bodega dahil walang sentralisadong namamahala sa lohistika. Ang AI na pangsakuna ay agad alam kung aling ospital ang may kuryente, bukas na kalsada at lokasyon ng mga naipit. Matutukoy nito kung saan kailangan ang supply at kung paano magtutulungan ang National Guard, Federal Emergency Management Agency Coast Guard at lokal na taga-tugon. Mga proyektong pang-imprastruktura, matagal nang pinagtatalunan ng Kongreso ang mga plano para rito. Kayang suriin ng AI President ang dekada ng datos sa kalsada, trapiko, ekonomiya, klima at paglago ng populasyon. Pagkalipas ng 3 araw, maaari nitong ilabas ang pinakamainam na plano sa infraestruktura, isang planong matematikal na pinakikinabangan ng publiko sa bawat pisong ginastos. Sa ngayon, ang yaman pangkalusugan sa United States ay nakabatay sa lakas ng lobbyist ng ospital at pwesto ng mga kinatawan sa komite, samantalang AI ay magpapamahagi ayon sa tunay na pangangailangan. Isinasaalang-alang ang populasyon, datos sa kalusugan, pattern ng sakit, access at pagiging epektibo sa gastos. Sa tamang pagsusuri, pwedeng matuklasan na mas kailangan pa ng pondo ng rural na lugar sa Montana kaysa sa natatanggap nila ngayon. Habang ang prestihiyosong ospital sa Boston ay sobra sa pondo kumpara sa resulta ng pasyente, kailangan din nating maghinay-hinay sa pantasya ng episyente. Kadalasan, nananatiling pangarap lang ang ating mga pinag-uusapan, gaya ng natutunan ng Denmark sa unbetaling Denmark, ang automated nilang sistema ng pagbabayad ng benepisyo. Dinisenyo ito para maging mabilis, episyente, at walang abala mula sa pagkakamali ng tao. Sa halip, nagdulot ito ng daan-daang libong pagkakamali. Ang issue sa automated na sistema ng gobyerno ay ina-automate lang ang proseso. Imbes na suriin, gaya ng dapat gawin ng AI na presidente. Ang maayos na AI system ay dapat mag-verify sa mga record ng buwis, trabaho, kalusugan at iba pang datos para maagapan ang sarili nitong pagkakamali bago makasira ng buhay. Kailangan mo ng mas sopistikadong AI para maiwasan ang problema ng simpleng automation, pero may sarili ring issue ang mas advanced na AI. Noong 2013-2015, mali ang inakusa ng Midas Unemployment System sa Michigan sa 40,000 tao ng Pandaraya na may 73% error rate ang algorithm. Sa Netherlands, isang government algorithm ang nag-flag sa mga magulang na may dual citizenship dahil sa childcare benefit fraud. Dahil sa grabing iskandalo, bumagsak ang Dutch government noong 2021. Mahalaga ang pagtukoy ng mga detalye na may pakikiramay sa bawat kaso, ngunit nagiging mas mahirap kapag tinanong kung sino ang nagbibigay ng moralidad sa makina. Halimbawa, kung ang isang AI na presidente ay nagsuri ng datos tungkol sa klima at nagpasya na ang pinakamainam na solusyon ay bawasan ang populasyon sa mga rehiyong may mataas na emisyon. Isang sagot na tama ayon sa estadistika, ngunit genocidal din. Sino ang maglilimita sa pagitan ng tamang solusyon at kalupitan? Isipin mo ang AI na nagdedesisyon kung dapat manatili ang ospital sa liblib na reserbasyon ng katutubong Amerikano na 200 milya ang layo sa ibang alternatibo. Maaaring isaalang-alang ng isang lider na tao ang mga kasaysayang kawalang katarungan at mga obligasyon sa kasunduan, pati na rin ang simpleng pagkatao. Gagawin kaya ito ng algorithm? Noong 2018, mas marami ang na-reject na aplikante mula sa high-risk countries sa United Kingdom visa system kaysa sa iba. Ang algorithm na natutunan mula sa mga pattern ng kasaysayan na dulot ng diskriminasyon ng tao ay nagiging automatikong rasismo sa pattern recognition. 2 taon matapos, binaba ng United Kingdom algorithm ang marka ng 40% ng estudyante noong COVID lockdowns dahil hindi sila makapag-exam ng personal. Isang algorithm ang nagbigay ng grado batay sa kasaysayan ng performance ng paaralan. Nang magprotesta ang mga estudyante, sinisi ng gobyerno ang algorithm. Inamin ng mga opisyal na tao ang nagdisenyo ng algorithm ayon sa pulisya ng gobyerno. Isa itong perpektong panangga sa pananagutan. Sumusunod lang daw sa utos ang algorithm. Sinusunod ng mga tao ang algorithm. Mula 2000 at 2019 tumpak na nahulaan ng predictive policing ng Chicago ang krimen.
Nagbunga ito ng feedback loop na nagdulot ng labis na pagpupulis sa black na komunidad. Kaya mas dumami ang datos ng krimen at mas maraming pulis ang ipinadala doon ng algorithm. At paulit-ulit lang ang siklo. Tama ang sistema pero mapanuri rin ito laban sa iba. Maaaring mabawasan ng malaki ng isang AI na presidente ang krimen sa pamamagitan ng paglalagay ng facial recognition kahit saan. Maaari itong magpatupad ng predictive arrests at mga limitasyon sa galaw at maaari ring mag-sensor ng mga pananalitang nakakapagpabago ng kaayusan. At magkakaroon ka ng maraming tao na mas gaganda ang kalagayan. Pero mahirap alisin ang kakaibang pakiramdam na parang nakatira ka sa isang bilangguan na mas maganda lang ang pasilidad. Kung ang teenager ay mag-post ng galit sa gobyerno at i-flag ng AI bilang radicalization risk, tatanggapin mo ba ang preemptive na pagbisita ng autoridad? Maaaring mapigilan ang krimen bago pa ito mangyari, pero maaaring yurakan ang mga kalayaan sa proseso. Hindi matukoy ng algorithm kung nagpapalabas lang ng sama ng loob ang tao o seryosong nagbabanta, kaya nananatiling mahirap ang tanong, sino ang mananagot kapag nagkamali ang algorithm? Noong 2018, isang self-driving Uber sa Arizona ang nakapatay ng pedestrian. Sino ang responsable? Ang safety driver na di nakatutok at pinatawan ng 3 taong probation. Ang mga inhinyero ng Uber, ang algorithm na hindi nakilala ang taong tumatawid sa kalsada, ngayon, iangat mo pa iyan sa antas ng gobyerno. Isang AI na presidente ang nag-utos ng drone strike na nakapatay ng mga pinaghihinalaang terorista, ngunit sibilyan pala. Sino ang mananagot kung algorithm ang nagpasya? Hindi lang iyon. Noong 2019, nagbigay ang Apple Card ng credit limit na 20 beses mas mataas sa mga asawa kaysa sa misis nila. Pareho sila ng pinansyal na kalagayan, credit score, at account pero magkaiba ang limitasyon. Nakakita ang algorithm ng mga pattern at training data na nagdulot ng diskriminasyon batay sa kasarian pero ang eksaktong dahilan ay nakatago sa bilyon-bilyong mathematical weights at connection. Isipin mong ang algorithm na yan ang nagdedesisyon sa healthcare mo, pondo ng paaralan ng anak mo, o proteksyon ng pulis sa barangay. Hindi mo kayang questionin ang desisyong hindi mo maintindihan at ito ang problema natin. Nagradikalisa ang Facebook algorithm ng milyon-milyon tungo sa ekstremismo noong 2000 at 16,2020. Gumagawa tayo ng mga sistemang di natin maintindihan na nagdedesisyon ng di natin maipaliwanag at may di mahulaang resulta. Ito ang gusto ng tao sa gobyerno. Episyente, may pananagutan, may empatiya, di nasusuhulan, at demokrasya. Dalawa lang dito ang AI ang mahusay. Unti-unti nang sinusubukan ang AI sa pamamahala. Halimbawa, sa Wisconsin, kumukonsulta ang mga hukom sa Compass software bago magpasya. Sa tuwing sinusuri ng mga facial recognition camera sa London ang mga tao sa paligid, iyon ay pamamahala gamit ang AI. Sa tuwing isang algorithm ang nagdedesisyon kung sino ang makakatanggap ng benepisyo sa Amsterdam, iyon ay pamamahala gamit ang AI. Hindi na ito haka-haka. Pinag-uusapan na lang kung gaano pa tayo lalayo sa ating landas. Ginagawa silang kasangkapan sa episyente, hindi pamamahala. Mas hindi nakakatakot pakinggan iyon. Siguro ang pinakakinatatakutan ay kapag mahusay ang AI sa mga bagay na walang may gusto o kailangan. Hiniling natin ang koneksyon sa social media, pero nauwi sa pagkakawatak-watak. Gusto natin ng mas mahusay na serbisyo, pero nauwi sa pagsasamantala sa gig economy. Gusto natin ng mas kaunting krimen, pero naging pagmamanman ng estado ang resulta. Paulit-ulit ang pattern at gayon din ang AI management. Hinahangad natin ang kahusayan, kaya ang makukuha natin ay gobyernong di masusuhulan, maluloko o mapipigilan. Lulutasin nito ang mga problema sa pamamagitan ng muling pagtukoy kung alin sa mga problema ang katanggap-tanggap na mayroon tayo. Sa hinaharap, baka may rebelde na programmer na magtanggal ng code na sana'y magpapahintulot sa mga tao na baliwalain ang AI desisyon tuwing emerhensya. Walang nakapansin na nawala ang pindutan hanggang sa kailanganin ito. Huli na. Ang episyente ay parang ratchet na isang direksyon lang ang galaw. Kapag na-automate na ang desisyon, parang atrasado ang bumalik sa manumano. Kaya kapag may balita tungkol sa AI na nagpapahusay ng episyensya ng gobyerno, tanungin mo, episyente para saan, para kanino, at sino ang magpapasya kung kailan hindi nasulit ang gastos. Kapag binigay natin ang mga desisyong iyon, baka hindi na natin mabawi. Kung gusto mong malaman ang buhay sa Oval Office, panoorin mo kung bakit mahirap maging presidente o i-click ang video na ito.